Tinalakay sa Kamara ang panukala magpapataw na mas mabigat na parusa sa mga nagmamaneho ng lasing. At kabilang sa mga tumututok sa committee hearing, ang isa sa mga may akda ng panukala na si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Saksi si Sherry Torres. Halos araw-araw na nating nasasaksihan ang mga ganitong karambola sa kalsada. Ang ilan dyan sanhi umano ng drunk driving o pagmamaneho ng lasing. Kanina tinalakay sa pagdinig ng House Transportation Committee ang 6 na panukalang batas na nagsusulong ng mas mabigat na parusa sa mga nagmamaneho ng lasing. Isa rito iniakda ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. The fine was very small. It was only 200 pesos to 500 pesos and or imprisonment. Drunk driving is the second leading cause of traffic accidents. Pero ang excitement ni Congresswoman Gloria maya-maya'y nauwi sa pagkainip nang hindi natapos ang consolidation ng 6 na panukala. My motion was not that after 1 week it will be calendar. Let's calendar it for next week. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maupo sa Kamara, pumayag magpa-interview sa media ang dating Pangulo habang patungo sa kanyang opisina. Pero gaya pa rin ng dati, di niya sinagot ang ilang kontrobersyal na issue. Why will you inhibit sa impeachment proceedings kay Ano naman kaya ang pagtaya niya sa mga unang buwan ng panunungkulan ni Pangulong Aquino? How do you see the current administration? Bitaw na. Pero di niya pinalampas ang issue sa reproductive health bill. Lalo't gender equality anya ang kanyang target ng tumakbo sa pagkakongresista. There must be a formulation. If you look hard enough, that will satisfy. That will be that can address the most the most basic concerns of most reasonable sectors. So that's what I would like to look for. Ikinatuwa naman ni Arroyo ang pagpapatuloy ng Aquino administration sa kanyang conditional cash transfer program. Every administration, it's a continuum. So every administration is expected to build on what was good and scrap what was maybe did not work. Yes. And if the conditional cash transfer was good, and then I'm glad that they will build on it. Ako si Sherry Torres, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Maguindanao Massacre case, isinalang sa cross-examination ang prosecution start witness na si Lakmudin Saliao. Bago sumailalim sa pagtatanong, pinanumpa siya sa Quran. Pagkatapos ay agad niya sinabi na ang mga ampatuan ang responsable sa Maguindanao Massacre. Sabi naman ng defense panel, kasabwat at hindi saksi si Saliao. Bariin naman itong tinutulan ng prosekusyon. Handa na ako kung anong ginagawa sa akin. At least mailabas ko ang katotohanan. Sobra na kasi ang ginagawa ng mga ampatuan. Sa iba pa rin balita, nanawagan ng Philippine Airlines sa Department of Labor and Employment na pumagitna at tumulong para maagapan ang nakambang strike ng mga flight attendant ng PAL. Ginawa ng PAL ang apela matapos umatras sa conciliation talks ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP at magdesisyong ituloy ang strike. Ikinagulat ito ng PAL dahil nagkasundo na raw sila ng FASAP na ituloy ang pag-uusap sa susunod na linggo. Pero sakaling matuloy ang strike, sinabi ng PAL na may mga tauhan silang pwedeng humalili sa mga lalahok sa welga. Iginiit naman ng FASAP na ang kanilang desisyon ay dahil sa kawalan umano ng aksyon ng PAL sa kanilang mga reklamo. Hindi pa tiyak sa ngayon kung kailan nila gagawin ang strike. Pasama-sama natin saksihan mga pinakamagagandang babae sa larangan ng politika. Sino-sino nga ba? Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi.